evening po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa mami namin. Masyado pong bigla yung nangyari. Masakit po doon kasi ako yung pinakahuling nakapunta, malamig na po siya, ginawa ko. I'm sure si Mami nagkamagulong na naman yun kasi sabihin nun, anak, lagi ka naman late. Hanggang dito ba naman? So, kasi sabi ko nga sa kanya, di baling late, huwag lang pausa. Yun po yung lagi kong sinasabi pag ano, dahil kilala nila ako laging late eh. Siyempre sa bagal, ganun talaga, so at least meron akong talent. So, ayun po, first time ko lang kasi nagawin ko. I mean, ayun lang po, at least nakapatawa ko naman po kayo, siguro, di ba? Siguro ikukwento ko na lang po yung ng bahagya. Yung huling pagsasama kasi namin ni Mami. This was 2 years ago. December 25, doon ako Pasko. Kasi nakauupo ako sa kanya. And once na nasabi ko kasi yun, hindi pwedeng hindi ako pumunta. Eh, nakala nga po niya, hindi na ako tutuloy kasi syempre, late na naman. Pero humabol ako. So sabi ko sa sarili ko, papasok ako ng bahay, alam ko na yung mangyayari, alam ko na itsura niya. Dahil siyempre, kabisado namin si Mami. So, yung mga reply niya sa akin na malapit na ako, sabi ko, Ma, dito na ako. Medyo hindi na nagre-reply. So, alam ko na masama yung loob o bad trip na naman sa akin. Parang alam. So, pagpasok ko, gulat po ako kasi hindi yun yung nakaharap ko eh, na Mami. Kumbaga, sobrang gaan. Kasi nakapunta ako. Ibig sabihin, tinupad ko yung sinabi ko sa kanya na pupunta ako. And ang haba ng usap namin, ilang oras po kami nag-uusap dalawa. Ang dami namin pinag-usapan. Buhay-buhay, simula ng bata po kami. Kinakamusta niya yung mga kapatid ko, sila ate, Tetam, si Kuya, Ken. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, inaalam niya lahat. Hanggang sa, ang saya-saya nung ang ganda ng feeling na nakakabanding mo yung nanay mo ng ganun. Kasi syempre, knowing Mami, bira namin makita. And hindi rin naman kasi kami basta pupunta doon na hindi niya alam. Kasi iba ang mood swings ni Mami. Kailangan namin ipaalam sa kanya bago kami pumunta. Ayaw niya yung susurpresahin ko siya. May ganun siya. So, ayun, ang haba ng usapan namin. Kaya yun yung hindi ko malimutan kasi napakabihira pong mangyari yung ganun. And kaya masakit nga po nung inabutan ko siya, malamig na. Kasi yun na yung huling pag-uusap namin ng harapan. Tapos ako pa yung huli. Dahil late na. So, yun po, marami pang mga magagandang yung mga nangyari sa amin ni Mami na hindi ko malimutan, pero baka magtagal tayo dito ng hanggang alauna eh, kaya hindi ko na paikli ko na lang. Siguro yung hindi ko malilimutan sa kanya is yung nag-show kami sa States, kami ng kuya ko, kaming dalawa, tapos siya. Ang sabi niya sa akin, andun kami sa backstage. Bago siya mag-perform, kasi 4 na kanta po siya bago kami. Naduwit ko yung kapatid ko. Sabi niya, oh mga anak, shock muna tayo. Oh, malakas loob. So nilapag niya yung XO,
ONEC ba yun? Basta ganun. Sabi namin, ayos. O, diba? Makakashot na tayo, bro. O sige, ako na anak ha, sasalpak na ako, kayo nang bahala dyan. Hanggang sa lumakas nga yung loob namin, kasi naubos namin yung bote. So, ang ending, pagtapos ni Mami, nagulat siya, ba't ganun na yung mga itsura namin? Anak, okay lang ba kayo? Sabi namin, Ma, sorry po. O bakit? Kasi naubos namin yung bote mo. Tawa lang siya kasi iniisip namin baka mabad trip, magalit. Hindi, natawa siya. So, ang saya nung naging show namin kasi nga, kumakanta kaming lasing. At nagmali-mali na yung mga nagkakanta namin, dalawa. Hanggang sa tumalon pa ng stage yung kuya ko dahil hinalo niya yung shakes niya dahil tumalsik. Akala ko nga tatalon sa mga tao eh. Diba? So, ang saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin with Mami. Eh, naalala ko pa nga nung bata pa ako, mini-make-upan siya sa parang sa kwarto niya, meron siyang parang dressing room. So doon lagi siya mini-make-upan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat, syempre yung mga fans, yung mga kasamahan niya sa industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Syempre lagi mong naririnig, Ate Guy. So ako, pumasok ako sa kwarto niya, natawag ko din siyang Ate Guy. Kung ano yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. So nagulat din ako, kasi bakit yun yung lumabas sa bibig ko? Dinasermonan tuloy ako ng nanay ko. Diba? So alam mo yun, yung ganung yung mga naaalala ko kay Mami. Saka yung papasama siya sa akin. Mami, huwag kang magagalit. So, andun kami sa Las Vegas. Anak, samahan mo ako, pipindot lang ako. Okay ma, sige, enjoy lang. Siyempre doon, may mga libreng drinks. O di doon lang ako kasi di naman ako nagsusugal eh. So inayaan ko lang siya. So, hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam mo na, bigay. Tuwan-tuwa ako. Eh, hindi pa kami umuwi. Maya-maya, anak, nandiyan pa ba yung binigay? Bakit? Tataya lang ako, palalakin natin ulit. So, wala na akong kawala kasi alam niyo, binigyan niya ako. So, ayun lang po, yun yung konting may share ko sa inyo. And I'm sure sa mga malapit po sa Mami namin na nandito, marami pa po kayong mga experience na magaganda na kasama siya. Kasi yun nga, sabi ko nga, napaka-bitin naman kasi biglaan na itong nangyari. Sana man lang umabot naman siya ng mga 90 plus, di ba? Para dami pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin eh. Hindi pa tapos eh. So, buti na kaya, nakala ko magkukulaps ako kanina eh. Ayun po. So, yun na po, yun yung experience na para naman medyo masaya tayo kasi ayoko na rin umiyak dahil drain na po kami. So, totoo lang, sobrang sakit ng nangyari. And siguro naman po na-witness niyo yun, pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, ang pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa ibang dimension of life ka na, so diba? Kita pa naman tayo, pero huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon, ma, ha? Sana huwag ka rin magpakita ng biglaan kasi
Ako hihimatahin eh. Basta mahal na mahal ka namin. Thank you sa lahat. Lahat kami na nandito. We love you so much. Thank you.